Po. Amang Diyos, salamat po sa presensya mo, Lord. Hanggang ngayon, damad-damad namin, Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat tunay na kumilos ka. Marami, Panginoon, ako'y naniniwala gumaling ang mga may sakit. Mga may kabigatang nagpunta dito, Panginoon, Lord, inalis mo na ang mga iyon, Lord God. Kami po, Panginoon, ay tunay na pinalaya mo sa araw na ito, Lord. Sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy ka namin pupurihin. Ang mga bata ay aming tinataas sa iyo. Muli, manguna ka, Panginoon. Sa mga batang ito, na maging kalugod-lugod, higit ang mga batang ito sapagkat napakahalaga, precious, very precious sa iyo mga batang ito, Lord. Kaya mo, Panginoon, ang kanilang mga matututunan sa araw na ito ay tunay na maitanim sa kanilang puso't isipan at ito ay kanilang magawa. Makita sa kanila ang kaluwalhatian mo, Lord. Ang mga teachers, Panginoon, ang mga magtuturo, bless them, Lord, with more wisdom and knowledge, O Lord God. Bless them, O God, sa kanilang gagawin. Salamat, Panginoon, sa mga teachers, sa mga ginamit mo, tinagamit, patuloy na gagamitin, at patuloy na magpapagamit, Panginoon, upang ang mga bata ay tunay na mag-guide, Panginoon, magabayan, at mailid na magkaroon ng takot ang mga batang ito sa iyo, Lord God. Sumunod sila sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa gagawin mong katalinuhang ibibigay at karunungan sa mga teachers at sa mga bata. Sa pangalan ni Jesus. And Lord, tinatas din namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga may sakit sa araw na ito, Lord. Mga nakaranas ng buong linggong karamdaman, O Lord God. Maging ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, na nasa kanilang mga tahanan, iba nasa ospital. Lord, again, we will use the authority, the power na pinagkalob mo sa amin to rebuke the sickness, O Lord God. We rebuke the spirit of infirmity sa lahat ng mga anak mo na may karamdaman. Pananakit ng tiyan, we rebuke you in Jesus' name. In Jesus' name. Pananakit ng ulo, we rebuke you in Jesus' name. Pananakit ng dibdib, paninikip, we rebuke you in Jesus' name. Pananakit ng mga kasukasuan, mga buto, right now, may nakararanas ng pamamaga o pamamanhid sa mga paa, sa mga kamay, sa mga tuhod. We rebuke you in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, emotionally, we rebuke the spirit of depression, anxiety, fear. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, we rebuke you. Lumayas kayo sa buhay ng mga anak ng Diyos. Diyan sa Calao, sa Masbate, sa Pampanga, sa Jeddah, sa States, Taiwan, sa pangalan ni Jesus, pangalan ni Jesus. At lalo't higit dito sa Bataan, Longapo, Castillejos, Subic, sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Lord, sa pagpapagaling sa amin. Salamat sa pagpapalaya mo sa amin. Lord, kami malayang-malaya na. Salamat, O Lord. Grabe, Panginoon, ang pagkilos mo kanina. Kami napagaang, napalaya. Sa aming pagbubulay-bulayan, salita mo, Lord, ikaw ang siyang tunay na mangusap sa amin. Ikaw ang siyang aming makita, ikaw ang siyang aming marinig. Turuan at tulungan mo kaming maunawan at maintindihan ang salita mo. At ito'y maitanim sa aming puso't isipan at maisagawa namin ito, Panginoon, upang kami ay sumunod sa mga pinapagawa mo sa amin, Lord God. We bless you, Father. We bless you, Lord Jesus.
We bless you, Holy Spirit. Thank you, we glorify you, and we praise you. Salamat po. Be with us. Malaya kang kumilos, Holy Spirit, sa amin. In the name of Jesus, we love you, Lord. Amen and amen. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Sino po wini-welcome po natin ang ating mga kapatid. Si David from the state of Limay. David, di ba? Ha? Wini-welcome ka namin. Ang lapit-lapit ng bahay nyo. Papa mo? Anyway, si Ferlin? Ferlin ba to? Ferlin Aligado? Kapatid na Ferlin Aligado? Pwede pong tayo po kayo? Pastor, wala naman. Ferlin ba to? Fenlin. Amuwi na. Asan? Si Quinces. Sabi ko na nga ba, di ko mabasa to. Nasa kitchen? Nasa office? Bakit? Yung bata. Cecil Sagom. Ano na po to? Kasama natin to. Si Cristel Velasquez. Yon, welcome. Welcome po mga kapatid. We love you. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Okay po. Pastora, Lalen, tawagan mo ako mamaya. May sasabihin ako. Or tatawagan kita pagkatapos na message ko para may announce mo sa Kalaw. Sagot. Anyway, magandang umaga po. Na-miss ko po kayo. 2 Sundays. Galing po kami ng Bicol. Kita niyo po, pumuti ako. Gumanda ang aking kulay. Sabi nila naging tan sa English, sa Tagalog ng itim. Sayang yung aking ilang taon ng pagpapaputi. Sabi ko, nagpagupit ako kahapon, sabi sa akin, Pastor, wala lang. Hindi, sabi ko, nag-bikibelo ko. Alam niyo, Pastor, pag sinasabi niyo nag-bikibelo kayo, lahat kami rito, iniisip namin yung bikibelo, nagkulong ka sa bahay para mamuti. Yun na lang. Anyway, maganda po ang ginawa ng Panginoon sa Kalaw. Nakaraos po tayo sa unang youth camp. Si Pastor Dave po ang speaker nung anniversary din. And nag-speak ba ako dun sa ano? Sa kampo. Kailan? Nawala kasi memory ko sa mga pinuntahan natin mga islands eh. Anyway, ayun po, kami po yung pinagpala ng Panginoon. Binless po kami. Kami nila Pastor Dave. Meron pong kapatiran, hindi po ng Panginoon. Ang pagpunta po namin sa Kalaw ay ministry po. Sinabayan na po ng Panginoon ng aming mga asawa ay isama ng Lord at nag-provide po siya ng pamasahe. And sabi nga ni Pastora Lalen, yung mga, kung nabasa niyo po yung kanyang post, yung mga lugar na hindi mapuntahan dahil nga sa budget nga po,
Ayun po, napuntahan namin for 3 days. 3 days, no? 3 nights. Purihin ng Panginoon. Yun nga lang po, nangitim kami. Sila maputi pa rin, ba't ganun? No? Anyway, and yung pong naging successful po ang, tawag dito, anniversary ng Calao last Sunday. So, congratulations, Calao. Kaya lang, Pastor, di ba, binati ni Pastor Elisa dito. Nagse-celebrate po ngayon ng anniversary ang Calao, ang JCM Calao. Habang kami po'y nanonood, nakaupo kami sa nanonood sa kanya, nakasando, nakapangano po. Kasi hapon pa po sinelebrate. Galaw ni Pastora. Pero mamaya pong hapon, ang ating JCM Planas Porac naman po. Anniversary po nila. So, ang ating banda, and yung ating mga nanggugulo rito, may ingay. Yung pag lumapit ka, mapapalo ka talaga. Ang ating tambourine. At some of the media and the pastors and sino ba? Yung pastors lang, ay kasama mamaya. Pupunta po kami ng Planas Porac. First time po ito na tayo po ay magpipresent. Tapos, ano pa ba? First time po ito sa kanila na tayo po sasama, a-attend sa kanilang anniversary, and we congratulate po ang Planas Porac sa pamumuno po ni Pastor Rene Ramirez, ang Senior Church Pastor ng JCM Planas Porac, at si Pastora Mona Lisa. At of course, yung kanilang mga leaders doon. And si Pastora Lisa, ang speaker mamaya, guest na speaker pa. At may mga foreigner. Kaya, nasaan si Pastora? Nagtuturo? Ano nagturo? Okay, sige. Okay, dito na po tayo sa ating pag-uusapan. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayon ay, hindi ko alam kung naipamagat ko na ito, no? Pero sabi ng Lord sa atin, sumunod ka sa akin. Narinig yun na po ba yun? Sa Panginoon sinabi sa iyo, anak, sumunod ka sa akin. Narinig yun na po? O nakarinig na kayo na natutulog ka, anak, sumunod ka sa akin. Sarap painggan po nun. Year 2000, sinabihan ako ng Panginoon, lumapit sa akin ng isang matanda, sinabi sa akin, anak, hindi itong buhay na binigay ko sa iyo. Ano po, sumunod po ako sa Panginoon kahit hindi niya sinabing sumunod ka sa akin. Kasi yun na yun eh. So ito na po ako ngayon. Luke chapter 9, verse 23. Tapos tatalong po tayo sa 57 mamaya. At sinabi niya sa kanilang lahat, kung sino mang nagnanais sumunod sa akin, sabi ng Lord, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Isang verse lang po ito, pero parang normal lang na sinabi ng Panginoon. Englishin mo nga, King James. Light. And he said to them all, if any man, ang sino man, magkatunog, no? If any man, sa Tagalog, if any man, sino man, will come after me, sumunod sa akin, let him deny himself. Sa Tagalog, itakwil. Let him deny. Deny. Parang, boyfriend mo si, hindi Oy, denial stage. Hindi Let him deny. Itatakwil mo ang iyong sarili. Hirap po ito. Alam yung bakit? Yung sinabing itakwil mo sarili mo, let him deny, tayo, inutusan ng Panginoon. Kung nais nating sumunod sa Panginoon, hindi po ito para sa mga pastors, hindi po ito para sa mga lingkod niya lang, mga workers, hindi po. Sa ating lahat po ito. Ikaw na nakaupo dyan, para sa iyo ito.
let him deny himself. Itakwil ang sarili. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Tatakwil mo unang-unang alin? Ang pride mo. Takwil mo pride mo. Ito na naman si Pastor. Sa atin po ito, kasama ko dito. Pag sumunod tayo sa Panginoon, yung dati mapagmataas, ibababa ka ng Panginoon. Kung susunod ka. Pag nagpakumbaba ka sa Panginoon, itataas ka niya. Pastor, ba't pa ako magpapakumbaba kung itataas din naman ako? Nasa taas na ako eh. Hindi po yun ha. Itataas ka niya, ikararangal ka ng Diyos. Maluluwalhati siya sa buhay mo. Amen po ba? Yun ang sinasabing itataas ka niya. Yung pride mo, ano ba sa Tagalog yung pride? Ano raw? Pagtaas. Prito? Iprito mo yung pride mo. Uy, mapagmalaki. Yun. Nung araw ako mapagmalaki kasi malaki tiyan ko. Ngayon hindi na. Praise God. Marami na po akong pantalon. Nakaganon na siya. Oh. Hallelujah. Kaya lagi ako nagtatakot kasi lukot-lukot na yung aking pantalon. At hirap na hirap ng aking sinturon. Anyway, mahirap to. Let him deny himself. Tagalog mo natin. Ay, kuya, sino ba may hawak? Ay, praise God. Woo! Nasaan yung antukin dyan? Sige, matulog ka lang. Napagod ka papalo eh. Sino mang nagnanais sa akin ay kinakailangang itakwil niya. RTP to at kuya ha? Itakwil niya, okay, ang kanyang sarili. Lord, paano ako makakapag-concentrate? Kung itatakwil ko sarili ko, alisin natin ang pride. Na? Ang pagmamataas, alisin natin yan. Alisin natin yung mga hilig ng ating katawan. Na? Sa panahon natin ngayon, sa panahon natin ngayon. Alam nyo, meron pong sinabi ang Lord sa akin. At talagang umiyak ako. Hindi ko rin napapansin. And I pray. I pray na kung kayo ginagawa nyo to, si Pastor nagagawa. Kasi nga, because of the gadgets, Lord, nagta-take time naman ako sa iyo eh. Galing, you know. Hindi ko pwede pagmalaki yun. Pero, sometimes nauubos ang oras ko sa kapapanood na kung ano-anong mga... Basta TikTok nilalayasan ko yan. So, yung ikaw, hook na hook ka, dikit na dikit ka, humaling na humaling ka sa gadget mo, nananalo ang kaaway. Amen ba? Amen po ba? Kaya, doon sa mga walang cellphone, congratulations. Amen ba? Tate Ruben. May cellphone ka? Nabenta mo na. Nakasanla. Praise God. Yan ang dapat na cellphone. Ibalik natin yan. Yung tutututututututut. Mas okay pa yun eh. No? Kaysa yung ganito na, nanay ko nga pag tinatawagan ko eh, ang tagal. Tapos tatawagan ko kapatid ko. Si Mama, ayun, hindi ma-open. Misis ko naman, nabuking ko nung nakaraan. Sa tagal na panahon, bakit pag tinatawagan kita, tapos na tayo mag-usap, maya-maya tatawag ka. At pag hello ako ng hello, kausap mo iba. Andito ba? Nakita ko, sabi ko, kaya pala, kapag natapos ng makipag-usap, hindi niya pinapatay yung red,
Yung close, yung red, ang pinapatay niya yung sa baba. Inaalis yung application. Inaalis yung application, pero naka-on pa rin yun. Tapos mamamatay, di ba? So pag babalik niya yung ibabalik niya si application. Pipindutin niya ngayon. Pag pindot, tumawag na naman. Sabi ko, tumatawag, galit pa. Nabuking ko siya, love, hindi ganyan, ganito, ganon. Tagal mo na gumagamit niyan. Sabi ko. Anyway, yun po, itakwil ang sarili. Na? Sabi ng Lord. Tatlo yan eh. Una, takwil ang sarili. So, pride. No? Tapos yung mga gadgets, yung mga kinahuhumalingan natin, yung libang na libang tayo sa ginagawa natin, yung gusto nating gawin, yung nasasatisfy yung katawan natin. Kasama sa katawang ito yung bibig, yung dila. Takwil na natin yan, na? Maganda kung ang lalabas, salita ng Diyos, nagsishare ka. Amen po ba? So, bibilisan ko po ngayon, I promise, bibilisan ko kasi pupunta po, 2:00 kami aalis mamaya eh. 2:00 po, pupunta na po kami, babiyahin na kami ng Porac. Mahaba-haba po yun kasi maglalakad kami. Anyway. Sumunod, sabing ganon. So, naintindihan niyo po, bilang isang Kristiyano, yung gusto nating sundin ng Panginoon, itakwil ang sarili. Tapos sabi, sumunod. Okay, parang hindi ako makaalis sa itakwil ang sarili. Yung pagiging tampurista, kasama yan. Yung inggitera, yung chismoso, ilalaki ko na. Chismoso, kasi sabi ko chismosa, Pastor, puro na lang babae tinitira mo. Yung konting galaw lang may nasasabi ka na. No? Yung may narinig kang usapan, ay ano yan, ganito, ganon. Meron ka ng conclusion. Alisin na natin yun, itakwil na natin yun, ha? Sabi ng Panginoon deny, itakwil ang sarili. Yung, talaga ako makaalis, yung nagkokos ka ng kaguluhan sa opisina, sa church, sa bahay, dahil sa pananalita, sa mga sinasabi. Alisin natin po yun. Takwil natin yun. Hindi tayo makakasunod sa Panginoon. Akala mo sumusunod ka, pero sa araw sasabihin ng Panginoon sa iyo, I never knew you. Di ba? You who, evil doers. Kayo mga gumagawa na kasalanan. Kasi ito, itakwil. Pag hindi mo sinunod yung itakwil, nagkakasala ka sa Panginoon. Bakit? Kasi inutos niya itakwil. Deny himself. Utos po ito. Hindi sinabing, kung gusto mo sumunod sa akin, okay lang ba kung kakalimutan mo yung mga kaluhuan mo, yung ano mo? Pero kung hindi, okay din naman. Hindi. It is a must. Command ito, command. Next, pasanin araw-araw ang kanyang krus. Lord, anong sukat? 10 por 2? 6 por 8 na krus. Nung una ko po nabasa ito, 1987. 1987 pa no? Sabi ko, araw-araw pala papasanin. Samantalang yung nakikita ko, every year lang, pasan-pasan yung kanilang krus. Ito yung mahal na araw. Ano po ibig sabihin nito? Pasanin araw-araw ang kanyang krus. Okay. Ano lang po, hindi na po ako nag-ano ng mga illustration. Nung panahon po ng Panginoon, ang mga Romano, yung pinaka-mabigat, pinaka-nakakahiya, pinaka-mababang, yung madidegrade ka talaga, yung bababa talaga ang pagkatao mo, yung parusa na ginagawad nung araw, yung ipako sa krus. Akala niyo po, ang Panginoon lang yung unang pinako sa krus. Hindi po. Maraming pinapako sa krus. Yung mga kriminal na yon. Kapag dinisplay dyan, mapapahiya ka talaga. Kahit ang mga kamag-anak mo, tatalikuran ka. Magmula sa kung saan lugar magmula sa presinto, papunta doon kung hanggang saan ka ipapako,
Madadaanan ka ng mga tao, duduraan ka ng mga tao. Kasi bakit? Di ba may mga bansang ganun minsan sa mga barangay? Yun nga po naalala ko po noon, 2011 po yata yun, o 2012, 2006, ganun. Naalala ko po noon, meron isang barangay, nahuli yung mga yung mga adik. Nahuli sa isang drug den. Anong ginawa nung barangay captain? Sinakay sa open na sasakyan. At ipinarada, eto ang mga adik. Kaya mga adik. Ay, mga tao nakayuko talaga. At least yung mga yun nakasakay. Panahon ng Panginoon, lakad-lakad, buhat-buhat. So pasanin ang krus. At sinasabi ba rito, magpasan tayo ng krus? Hindi po. Ang ibig sabihin nito, ano ba yung krus? Pasanin araw-araw ang krus. Pasanin ang krus. Ito pong krus na to, ano bang nangyari sa Panginoon? Masaya ba siyang binuhat ngayon? Hindi. Nagdusa po siya. So yung krus na sinasabi, yung paninira sa'yo. Amen? Pasanin mo yan. Labanan mo yan. Pagtiisan mo yan. Tulad ng Panginoon, nagtiis siya. Nakuha niyo po sinasabi ko? Sabi ko, ang pag-usapan po natin ito, bababawan ko lang po, dahil may susunod pa tayo dyan. Pasanin mo, labanan mo, huwag kang bibigay sa mga persecution, sa mga pag-uusig, sa mga paninira sa'yo, sa mga problema sa bahay, Lord, wala na naman po kaming kakainin. Pasanin po yan. Yung mga maling iniisip, yung mga, alam niyo po yun, yung mga problemang dumarating, ito po yun. Ito po yun. Pasanin ang kanyang krus. Hindi tayo pinapaparusahan ng Panginoon. Hindi niya literal na pasanin mo ang krus na yung krus na kahoy. Dahil ginawa niya na yan eh. Amen po ba? Ginawa niya na yan eh. Napagtagumpayan niya na yan. Ang sinasabi niya sa iyo, huwag kang iiyak. Amen? May pinagdadaanan ka, huwag kang iiyak. Na para bang walang Diyos. Pasanin mo. Labanan mo. Buhatin mo. Alam mo nang gagawin mo. Di ba? 1 Corinthians chapter 13, 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 Corinthians 10:13. Huwag mo na puntahan, huwag mo na puntahan. Na? Wala pang pagsubok na dumating sa lahat ng tao na hindi nararanasan ng mga tao. So, sige na nga. Sabi ganon, we are now ready. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Hindi sinabing naranasan. Nararanasan. So naranasan, may nakaranas na, at patuloy na nararanasan, kasabay mong nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, ikaw hindi. Di ba? Tama ba? Taas. At hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Dahil alam ng Diyos, kaya sinabi niyang, pasanin mo ang krus, ang iyong krus araw-araw dahil alam ng Lord, kaya mo. Amen po ba? Kaya mo. Sabi niya, kasi hindi naman ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya eh. Amen? Sa halip, pagdating ng pagsubok, sa oras ng pagsubok, pasan-pasan mo ang krus, bibigyan niya kayo ng lakas. Bibigyan niya tayo ng lakas para mapaglabanan natin yan, matapos natin yan, mapagtagumpayan natin yan. Hindi inalaw ng Lord yung pagsubok sa atin, nahayaan lang tayo na maghihirap. Yan, buti nga sa'yo. Hindi. Ikaw ay tutulungan ng Diyos. Bakit? Kasi part ng buhay Kristiyano ang pagtitiis. Amen? Ang pagtitiis dahil ang ating Panginoon nagtiis para sa iyo, para sa atin. Amen po ba? Bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So, pag ating pinasan ng krus, balik tayo sa 9:23 ng Luke. Pag ating pinasan ng krus, alam ng Lord,
mapapagtagumpayan mo yan. Amen po ba? Naniniwala po kayo doon? Sabi mo sa katabi, mapapagtagumpayan mo yan. Basta huwag ka lang iiyak. Na para bang, sabi mo, na para bang walang Diyos. Amen? Okay, next. Sabi ng Lord, so dalawa. Yung pangatlo, at sumunod ka sa akin. Sabi ng Lord, kung gusto niyo sumunod sa akin, dapat itakwil niyo sarili. Hindi po ganun eh. Ano namin, sinabi nga niya, ang mga nais sumunod sa akin. Balikan natin, ang mga nagnanais sumunod sa akin. Tapos, bilanggit niya na, no? Balik tayo sa last ng sentence. At sumunod ka sa akin. So pag nagawa mo na ito, tinakwil mo sarili mo, inuna mo ang Panginoon, sinusunod mo siya, kayang-kaya mo na ang lahat ng pagsubok. Sabi ng Lord, sumunod ka sa akin. Sa gitna ng mga yan, kasabay ng mga yan, sabi ng Lord, sumunod ka sa akin. Amen po ba? Amen po ba? Hindi ayaw ng Lord na sinasabi mong maglilingkod ka sa Kanya, pero ang dami mong problema. Ang daming mga balakid. Ang daming mga kung ano-anong nasa isipan mo na naghihinder doon sa pagsunod mo sa Panginoon. Tapos pag hindi ka nagtagumpay, sino sinisisi mo? Ibang tao, sometimes sarili mo, sometimes ang Diyos. Nasa Bible po lahat eh. Amen po ba? Nasa Bible lahat. Okay po ba? Naintindihan po ba natin? Praise God. Sumunod ka sa akin, sabi ng Lord. Sige, talo tayo ng 57, kapatid. Verse 57. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, sasama po ako sa inyo kahit saan. Ano sabi ng Lord? Next, ano sabi ng Lord? Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao walang sariling tahanan. Ulitin natin. Verse 57. Sabi ng tao na lalaki, Lord, sama ako sa iyo kahit saan ka magpunta. Sabi ng Panginoon, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay walang sariling tahanan. Nasagot ba yung tanong niya? Ha? Hindi. Hindi nasagot na. No? Parang, saan po ba dito yung papuntang palengke? Sagot sa'yo, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating. No? Aha? Kausap ko, baliw. May connection ba? May connection po ba? So, sabi, okay, Lord, okay. Alam ko naman, may pugad sila eh. Alam ko naman. Pero Lord, sama ako sa iyo. Pero ang anak ng tao, walang tahanan. Hindi ko tinatanong, sama ako sa iyo. Mga kapatid, katulad din po yan ng isang tao na hindi po naintindihan ng taong yun ang kanyang sinasabi. Maaari yung taong yun, dahil namamangha siya sa ginagawa ng Panginoon, namamangha siya, nakikita niya yung maraming lumalaya. Gusto ko yan. Di ba ganyan tayo, di ba? Pagdating sa church, dumating ka sa isang church o sa isang church na inaatinan nyo, hindi mo na dito, sa ibang church. O kaya kung ito man po ang church po na first time po ninyo naka-attend sa isang church, ito po, nagkakaroon ka ng desire. Di ba? Gusto ko yan, sumasayaw sila. Tama po ba? May nag-desire ba na sumayaw ng tamborin dito? Kahit po sa mga may edad na, pati sa mga walang edad. Tamang Nanay Eli, oh! Ano mga bata, ano nangyari sa inyo? Gusto niya manghampas.
Yan. Akala ko tuturuan nyo yan. Ano si Lovely? Akala ko tuturuan mo yun. Ayaw niya? Ayan ang kulay ng damit mo. Pareho na sa kulay ng damit nila. Konti na lang, konti na lang. Konti na lang, mga hampas na rin dito yan. Di ba gusto ko yan, gusto kong magano, gusto kong ginagawa nila. Nagdi-desire ka, di ba? Tama po ba? Nagdi-desire ka na makasama ka dyan, na maging part ka ng ministry, naka-attend ka ng youth, pagdating sa youth, akala ko okay ang youth, hindi pala. Ang dadaldal nila. Kaupo ko lang, na-chismis na ako. Ang masakit, lalaki pa nag-chismis. Diba? Pero, excited ka umattend. Amen. Di ba? Excited ka umattend. Sa mga kalalakihan, sa women's, ewan, marami na ba kayo? Dumarami na daw sila eh. Praise God! Ilan po ba mga lalaki dito? Pakitaas nga po ang kamay. Ay, dami naman pala eh. Bakit pag fellowship na ilan na lang? Nasaan? Nasa women's? Ha? Kasi may pagkain sa women's. Ayun naman pala eh, kayo wala eh. Kasi merong labas ang women's. Naliligo ang women's. Ang sabi ng Panginoon, kung susunod ka, sabi ng ano, Lord, sasama ako sa iyo. Kung sasama ka sa Panginoon, ibig sabihin susunod ka sa Panginoon. Tama po ba? Sinasabi ng Panginoon dito, gawin mo yung klase ng buhay niya. Ano yun? Wala siyang gamit. Meron ba tayong nabasa na nang dumating ang gabi, nang siya'y umuwi, inihagis niya ang kanyang mga sandalyas at naupo sa sopa. Binuksan ang TV. Inutusan ng katulong pumunta sa rep. Dahil pagod na pagod siya sa pagdadrive ang Panginoon. At hindi siya makatulog dahil hindi pa bukas ang aircon. At si Pedro ay nagkusang buksan ng aircon. May nabasa ba tayong ganun? Hindi po. Bilang lingkod ng Diyos. Bilang isang Kristiyano. Kasi pag Kristiyano, kapag sinabi mong Kristiyano, kung lingkod ka ng Diyos, amen po ba? Tingnan mga katabi mo, tanungin mo. Tanungin mo, lingkod ka ba ng Diyos? Sagutin niyo po siya. Amen. Di po ibig sabihin dito, yung buhay ng Panginoon, hindi marangya. Hindi marangya. May nagkwento sa akin. Sabi sa akin, Pastor, yung kakilala kong pastor, sabi sa akin, alam mo, sa church namin, yung mga pastor ko, may SSS yung mga yan. Pastor, may SSS yung mga yan. May pabahay yan, yung mga pastor kong yan. Praise God, may pastor siya. Yung bang yung tao nagsabi sa akin, yung tinatawag na hinihikayat siya, dito ka na lang. Hindi ka sasakay sa sasakyan na magbabayad ka. Alam niyo yun, nag-iisa ka na lang sa dulo. Tamang duta pa ang driver. Wala na akong pasahero, isa na lang, nasa dulo pa. Tatalon to. Di pa yata bayad to, tatalon to. Ikaw naman, nananalangin, Panginoon, bulagin mo siya. Wala ko pa merienda. Ayun, nag 1, 2, 3 nga. Ang Panginoon, tingnan niyo po. Hindi nating nabasa na dumating ang Panginoon pagkababa niya ng kanyang karwahe. Pagbaba niya ng kanyang stallion o camel, wala po eh. No? Wala. Nakikibangka nga lang siya eh. Hindi nga natin alam kung nagbabayad ng Lord eh. Diba? Tumawid ang Panginoon sa kabilang ibayot nang siya'y tumawid. Hindi nagbayad. Diba? Ang sinasabi ng Panginoon, kung susunod ka, ikaw na sinasabi mong anak ka ng Diyos, huwag kang maluho. Amen? Amen? Lord, ang hirap mag-share. Wala akong...
Wala ako Android. Ang hirap po nung araw, Pastor, di ba? Dala-dala natin yung Bible natin. Ikaw nagsishare, ako hindi. Display lang. Christian kayo? Yeah. Ano kayo, Jehovah? Di ba? Pero, mga kapatid, pinapakita po dito yung klase ng buhay ng Panginoon. Naglalakad siya. Isipin niyo po yun, naglalakad siya. Wala siyang bahay na sinabing pagkagaling niya doon sa 15 kilometro, bumalik siya sa lugar na ito dahil nandito ang kanyang tahanan. Hindi po. Pero hindi naman sinabi ng Panginoon na kung may bahay ka, ibenta mo bahay mo. Hindi po. Ang binabanggit ng Panginoon, kung anong meron ka, masiyahan ka na. Amen po ba? Di ba si Pablo, wala sariling bahay. Sabi niya, naranasan ko na ang magkapera. Naranasan ko ng mawalan ng pera. Naranasan ko ng maraming pagkain. Naranasan ko ng gutom na gutom. Kaya ako, naranasan ko na. Hindi lang ako makakain ng hapunan. Nanginginig na ako eh. Buti pa si Pablo, nakakayanan. Naranasan na ni Pablo yung palutang-lutang sa dagat ng ilang araw. Niisip ko yun, dinaanan ng pating. Hindi kinain. Bakit? Walang laman? Payat? Nakuha niyo po, sinasabi ng Panginoon, ang ibig sabihin po nito, kung anong klaseng buhay ang Panginoon. Englishin nga natin. Paano ba Englishin to? Ibig sabihin, share the way of life. Yung buhay ng Panginoon na hindi siya maluho, gawin natin and i-share natin. I-share natin. Kagabi meron ako ministeran. Sabi niya, Pastor, ang ganda ng kotse mo. Hindi ko siya sinagot doon. Ang ganda ng kotse mo, Pastor. Okay. Hindi ko binigyan ng emphasis yun. Kasi baka mapahiya ako eh. Parang baka may karugtong, ang ganda ng kotse mo, Pastor. Ang Panginoon, walang kotse noon. Baka ganun din ako eh. Hindi pa ako usapan eh. Ibe-bless ka ng Panginoon. Amen po ba? Ibe-bless ka ng Panginoon. Hindi sinabi ito ng Panginoon para habang ikaw ay sumusunod sa Kanya, maghihirap ka. Hindi. Kapag ikaw ay nagtitiis, ibe-bless ka ng Lord. Amen po ba? Amen po ba? Okay, next. Next. At sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Hindi nagsabi yung tao na, Lord, sama rin ako sa iyo. Makita niyang ganon, sumunod ka sa akin. Anong sumunod? Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maibalibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong mga patay ang magpalibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Now, maaring yung taong ito, yung tatay niya hindi papatay. Malapit nang mamatay. Kasi kung patay na yon, wala siya doon sa Panginoon, nandun siya sa burol. Or, patay man siya o hindi, sabi ng Panginoon dito, hayaan mong ipalibing ng mga patay ang kanilang mga patay. Hindi po tayo ginagawang salbahe ng Diyos. Hindi po Lord, parang ako nung namatay ang tatay ko. Nagpaalam ako, Pastor, di ba? Sa mga youth camp noon, tama ba? O nung may sakit siya noon? Nung may sakit siya, nasa ospital, babantay ako sa ospital. Hindi na babantay, pabalik-balik ako sa ospital. Nagpaalam ako. Pero, nandito naman sila Pastor Dave nun eh. Pero po, sabi dito, yung sinasabing hayaan mong mga patay ang magpalibing sa kanilang mga patay. Ang sinasabi ng Panginoon, hindi niya tayo ginagawang bastos sa ating mga magulang, kundi unahin mo ang Lord. Amen? Unahin natin ang Lord. Ibig sabihin, tinawag ka ng Panginoon,
Hindi ka magiging bastos sa iyong mga magulang, sa iyong pamilya, kundi sinusunod mo siya. Pinaprioritize mo siya. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Dahil kapag inuna mo ang Panginoon, yan yan. Halimbawa, isang tao, anak, ako di ko ito naranasan to, binaliktad ko to sa nanay ko. Di ba sabi, anak, saan ka na naman nagpupunta? Gagabaan ka ng Diyos. Hindi ka na nagsisimba sa St. Joseph, sa Kulumbad, ni sa St. Anne, ni doon sa San Lorenzo Ruiz. Alam niyo po yung San Lorenzo Ruiz kung saan? Sa Murphy. Hindi ka na nagsisimba. Tapos nagpupunta ka dyan sa maingay na mga buang na yan. Hindi ka ba nababaliw? Nung pong ang nanay ko nag-invite sa akin, anak, attend ka. Simba tayo. Saan ma? Doon sa may palengke. So nag-isip ako, sa St. Joseph. Hindi, anak, sa palengke. Mga palengke yun, ba't may simbahan doon? Sinabi niya sa akin, iCare Fellowship, hindi ko pa kilala ang iCare, hindi ko pa kilala yung mga yan. Sabi ko, ma, ano nangyari sa inyo? Ang dami nyo sinasamahan. Nag-sacrifice bali tayo nung araw. Ang hilito nga ako noon eh. Di ba, ma? Kung saan kayo nagpupunta? Nagsakristan ako dahil sa kanila. Punta ako ng seminaryo dahil sa kanila. Tapos, born again? Ma, ibang klase ito. Hindi anak. Si auntie mo, ganon. So pagdating ko doon, ayun. Tawa ko ng tawa. Kasi yung sayaw nila, purihin. Baba ako ng building. Pagbaba ko, palagi, yosi ako. Nakalabutan ako. Pag-akyat kong ganon, yung worship na. Nag-iiyakan naman. Maya-maya, nakita ko. Nagtatangs na. Pinapakinggan ko. Bisaya ba yun? May nag-stammering. Nabulol na. Nagtatawanan tayo, di ba? Kasi ganun din naranasan natin eh. Umatras talaga ako nun. May nakita akong gwapo. Umiiyak din, nakataas ang kamay. Umatras ako. Ngayon ako po doon si Kuya Luis. Hindi ko makakalimutan yan. Yung maitim na yan, lagi sa likod na po yan eh. Umatras akong ganun. So, 1986 yun, sabi ko, grabe dito, sabi ko, hinahanap ko nanay ko. Ayun, kunwari, yun ang pagkakalam ko, kunwari, ha? Sabi ko, ano itong mga to? So, hindi na ako nakaalis kasi sila Caruben, yung mga ushers, nandun sa pintuan, sa may papuntang hagdan, sa bababa ng hagdan. Nakaporma doon. Sabi ko, lagi na lang ako umaalis, nakakahiya. Naglalaway na ako, yosing-yosing na ako. Yung praise and worship kanina, sarap, di ba? Ang ganda. Amen po ba? Di ba? Dumilat ang mata ko, bulasang-basa ng luha yung aking mukha, yung sipunan ko, na meron pa dito, nakataas pa kamay ko. Punas pa ako doon, tigyan ko pala yung t-shirt ko kasi wala akong panyo nun. Ay, ayoko dito. Nakakahawa. Galing ako sa Sacrifice Valley. Ako, sinasaniban ng mga tao dito, mas malala dito, maraming sinasaniban. Pati ako nasaniban na. Sabi ng nanay ko sa akin, anak, okay ba? Tapos yung message, tinira ko. Tinira ko sa message. Pinag-aral kayo, tapos ang ginagawa ninyo, nagsusugal kayo, nag-aalak kayo, hindi kayo pumapasok. Pagtingin ko sa nanay ko, ang sinasabi niya, ang ganda na message no. Siyempre sabi ko, alas, tinutyo ako. Ay, tinignan ko si Pastor Romy noong time na yun, no? Anong tao? Sabi ko, grabe ito, pinahiya ako ng nanay ko. Pero si Pastor Romy, wala naman sinasabing pangalan. Pero ako, aray ng aray.
Hindi na ako nakatayo. Hanggang sa nagpatanggap. Hindi ko alam ba't ako nakatayo. Hindi ko alam kung may kumalapit sa akin. Tayo ka. Hindi ko alam, basta pag ano ko, yung tinanggap ko ang Panginoon. Wala lang. Pagdating sa bahay, hindi ko kinausap yung mga yan. Hindi na ako umattend. Hindi na, yun na nga, sumunod na nga po sa pag-attend. So, tungkol po dito sa sinasabi na, ako, binaligtad ko nanay ko, Ma, ano nangyari sa inyo? Gagabaan kayo ng Lord ng Diyos niyan. Hinahanap ko yung si San Pedro, si Santo Niño, si Mary nila. Grabe simbahan to. Di ba ma, may Santo Niño ako noon no? Pag may sakit ka, di ba? Nakailang rosaryo na ako, di ka pa gumagaling. Sabi nyo, gagaling nanay ko. So, tingnan po natin, ha? Tingnan natin. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Mga kapatid, kaya ka nandito, alam niyo kung bakit? Dahil dito sa binabasa natin ito, hayaan mo siya, gusto niya magpastor. Hindi, sige. Ay, sorry pala. Hindi niyo nakita yung ginagawa niya. Nagtatamburin. Yan, mabuti pa yung bata, oh. Kunti na lang, tinan mo yung t-shirt mo. Pareho na ng t-shirt nila. Kunti na lang. Praise God. Dito po, ang ibig po sabihin dito, sa part na yan. Kaya sinabi ng Panginoon, hayaan mong ipalibing ng mga patay ang kanilang mga patay. Ngunit humayo ka. Kasi, pag pinayagan ng Panginoon yung pastor, baka hindi na bumalik yun. No? Baka hindi na makabalik. Sa akin lang to ha. Umuwi siya. Nagawa niya, pinapagawa niya. Saan galing? Doon, nakinig ako kayo nung kay Jesus. Paniwala ka sa mga yun, ganito, ganun. Baka magbago pa isip. Tama po ba? Pabago-bago isip natin eh. Di ba? Lord, itong week na to, magbabasa ako ng Bible. Umpisahan ko na itong week na to. Pagdating ng gabi, bukas na lang, Lord, ha? Nabukasan, nagising, basa ng Bible. In the beginning, tulog. Doon nagising, amen. May araw na. Kaya I believe, kaya po, hindi na po pinalis ng Panginoon yun kasi po pwedeng mangyari yun. Hindi na siya bumalik. Tama po ba? Tayo nga, umaten tayo. Namangako tayo sa Panginoon. Nakita lang natin yung kinaiinisan natin. Yan naman si Pastor Dave, siya na naman magsasalita. Nakaka-boring na nga si Pastor. Kaya tinatawag na joke church ito eh. Joke ng joke eh. Tapos si Pastor Dave naman. Kasi hindi ka na-attend. Ha? Mamaya po may sasabihin ako. So, ibig sabihin po nito, prioritize natin ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Pag sinabi ng Lord, gawin mo na. Siya ang bahala doon. Panginoon, may sakit tatay ko. Wala magbabantay. Dalawa lang kayo eh. Tama? So ano gagawin mo? Lord, susundin kita, iwanan ko tatay ko. Pagbalik mo, patay na tatay mo. Ayan. Sinisi ka ng mga kamag-anak mo. Di ba? May consideration. Hindi naman kasi laging ganun eh. Amen po ba? Pero dito, pinakita ng Panginoon na even yung taong patay na at ililibing na lang. Kaya mo sila doon. Halika dito. Sumunod ka sa akin. Pangatlo. Next po. Next. Tulog ka na rin. Next. Hindi, yan. Susunod dyan, susunod. May isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo. Panginoon, susunod po ako sa inyo. Ngunit, may ngunit no? Lord, pero hayaan ninyo magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Ito, magpapaalam lang, mga kapatid. Magpapaalam lang. Lord, sandali lang.
Magsasabi lang ako na ako'y sasama sa'yo. Next. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Ang sino mang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ito naman po, magpapaalam lang. Yung isa lilibing yung tatay. Matagal-tagal yun. Kasi papalibing pa eh. Maaring buhay pa yon at magkakasakit, may sakit at mamamatay. Matagal-tagal pa yon. Mga kapatid, tingnan niyo po sabi ng Panginoon. Ang sino mang nag-aararo at palingon-lingon. Sino po dito nakapag-araro na? Wala. Pareho tayo. Ako din, di pa nakapag-araro. Pero tingnan natin yung nag-aararo. Sabi ng Lord ay hindi karapat-dapat kasi palingon-lingon. Ano ibig sabihin po nun? Palingon-lingon. Bakit? Lord, lumilingon lang naman eh. Porket lumingon lang. Di ba nag-aararo ka? Bakit kaya? Sabihin niyo po bakit? It causes delay. Hindi ka naiintindihan sa English? Ako rin eh. Nagsasanhi ng pagbagal. Ha? Ha? Sa pagbubukal. Nagsasanhi ng kabagalan. Mga kapatid, sabi ng Lord, kaya sinabi niya yan, kung ikaw susunod sa Panginoon at palingon-lingon ka, ano ibig sabihin nun? Hindi mo maiwanan yung dati mong buhay. O yung marami kang mga, Lord, pwedeng, okay, sisharean ko siya, pero pwede bang bukas na lang, Lord, kasi may party mamaya eh. Abala-abala ako kasi invited ako eh. Alam niyo po yun, yung maraming dahilan. Nasa ministry ka na eh. Or nandito ka na. Ilang Sundays na talagang every time na bumababa ka, umuwi ka ng bahay nyo, talagang natutugon ng mga panalangin. But then one day, anak, kausapin mo si pastor. May sasabihin siya sa'yo. Nung kinausap ni pastor, praise God, ito ginaantay ko. Tinatawag ka ng Panginoon. Magbungkal ka daw sa building. Araruhin mo yan. Sinabi ang Panginoon, sabi ng Lord, ganito ka, ganito ka, ganito, ganito ka, ganito ka. Ay, pastor, desire ko rin yan, confirm. Pero Lord, okay lang po ba? Kasi mag-e-exam kasi kami. Kailangan kong mag-review. Okay, mag-review ka. Di ba? Hindi had lang yan sa, kung kailan ka available, kung kailan ka available. Yung pagsabi mong, oo Lord, tapos nagre-review ka, may exam kayo, or meron kang interview sa trabaho mo. Yung pagsabi mo ng oo sa Lord, may blessings ka na nun. Amen po ba? Kaya natanggap ka sa trabaho eh. Kaya nga nakapasa ka sa exam mo eh. No? Ngayon, Lord, yung schedule namin, eto na, yung schedule po namin, alanganin eh. May Sunday po kami, Lord, paano ba to? Ayun na. Diba? Something na, yung mga binasa natin kanina, na itakwil mo sarili mo. Na? Di ba? Pasanin mo ang iyong krus. Walang sariling bahay ang Panginoon. Hayaan mo mga patay, liping kanilang mga patay. Dito sabi ng Panginoon, sino mang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Ito yung pabago-bago ng isip. Amen to ba? So kung tayo po susunod sa Panginoon, sabi ng Panginoon, di na. Sabi ng Lord, kunwari lang to. Pero okay din, sumunod ka sa akin. Okay Lord, pero yung mga anak kong kukulit eh. Di ba? O ano ngayon kung makulit mga anak mo? Eh Lord, yung isa, that will cause delay. Hindi mag-aantay ang ministry, ang gawain ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Pag tinawag ka ng Diyos, at naandyaan ka na sa ministry niyan, gawin mo yung dapat mong gawin. Amen po ba? Amen po ba? Huwag nating gawing dahilan. Yung tinatawag na
Kahit dun sa, Panginoon, ipapalibing ko muna yung tatay ko. Hindi sapat na dahilan yun para ma-delay ang gawain ng Diyos. Hindi sapat na dahilan yun na, Lord, magpapaalam lang ako, sandali lang. Hindi sapat na dahilan yun para hindi ka makasunod sa Panginoon sa tamang oras, sa tinawag niyang oras sa iyo. Merong time frame ang Panginoon. Ako, ilang taon, 20 years. 1990, alam ko may tinawag na ako ng Panginoon sa ministry ito. Pero gusto kong yumaman. Purihin ang Panginoon. Yung salitang yumaman, why lang yun. Yung umaman, yung why na yun, question yun eh. Yumaman ka? Gusto kong yumaman. Gusto kong dalhin sa ibang bansa ang asawa ko. Pumunta siya sa ibang bansa. Padala niya akong pera. No? Bibili ako rocking chair. Diba? Rocking chair na lang, pakipakip. Labayan na yung pera mo, hindi nangyari yun. Kasi plano ko yun. Pag tayo po, mga kapatid, tinawag ng Panginoon, siguraduhin mo ang Panginoon na tumawag sa iyo, ha? Ulitin ko po dito. Kapag may sinabi sa akin ng Panginoon, tawagin mo ang taong yan. Ay, Pastor, yung sinabi ko sa iyo, kakausapin ko na. Na tinawag ng Lord. Nalala mo? Nalala mo? Oh. Kakausapin ko na mamaya, ha? Yung leader. Okay. So anyway, pag tinawag ka ng Lord, hindi man sila Pastor Dave, sila Pastor Jimmy. Ako po, kakausapin ako ng Lord. Pag sinabi sa akin ng Panginoon, sometimes hindi ko sinusunod. Kasi ayaw ko dun sa taong yun. Gusto ko siya, kaibigan, kapatiran, pero yung sa ministry ito, Lord, anong kredibilidad meron yan? Sagot ng Panginoon, sino ka? Di ba? O nga, no? Tinawag mo din ako ng Panginoon, makasalanan eh. Maraming pagkakamali. Hanggang ngayon, nagkakamali. Di ba, Pastor Jimmy? Nagkakamali tayo, di ba? Sa sablay, mas marami sablay ko sa'yo. O, akala mo, ikaw lang marunong sumablay. Lahat tayo sumasablay. Amen po ba? Pero yung sa pagkasablay na yun, huwag nating hayaan lagi tayong sumasablay. Ito, magagalit yung taong ipagmamalaki ko. Magagalit to, mamaya to, awayin ako nito. Pero babanggitin ko to kasi bakit? Ang iluluwalhati ko ang Panginoon. Ang ipagmamalaki ko, pinagmamalaki ko, yung ginawa ng Panginoon sa buhay ng taong ito. So handa na po ba ang kahit sino sa inyo? Ipagmamalaki ko. Dumaan sa maraming pagsubok. Dumaan sa maraming pagkabaliw. Lalay. Ay, tayo po yung kapatiran na yan. Maraming dinaanan yan. Maraming dinaanan yan. Pero nananalangin lang ako sa Panginoon. Isa sa sakit ng ulo ko yan, inaaway ako, madaling araw, ganito, ganun. Magsasabi ka ng advice tapos hindi susundin. No? Pero, andito, nagtagumpay. Amen po ba? Palapakan natin ng Panginoon. Andito tatay niya. Andito nanay niya. Andito yung kuya niya, mabait na mabait. Nandiyan yung sumunod na kuya niyang mabait na mabait na mabait. Nandiyan yung pamangkin niyang, hi. Diba? Nagtagumpay ang Panginoon sa kanya. Tinawag ng Lord leader, Lord, ang daming tao. Si Joy leader. Ay, hindi. Si Lalaine leader. Sino dito yung, may nag-ano rin sa akin, invite eh. Joy. Hindi ko rin kilala eh. Si Lalaine pala. Lalaine Joy pala si Joy. Na, hindi naman siya Joy. Pagkausap mo, no? Pero pinupuri ko ang Panginoon. Amen? Tinataas ko ang Panginoon sa ginawa niya kay Lalaine. Kung ginawa niya kay Lalaine yung pagtatagumpay na yun, hindi ba magagawa ng Panginoon sa inyo yun? Tanongin niyo sa Lalaine, ano sikreto? Nagpakumbaba si Lalaine. Amen? Mapagmataas yan eh. Tapos tamang duda. Habang pinagsasabihan mo, binibigyan mo ng instruction, Amen, opo. Malaman-laman mo, hindi ginawa. Hindi ka himatayin. Di ba? Ano ba ito? So, marami pa po dito mga kapatiran na pwede ko po ipagmalaki. Pero nais ko pong sabihin, dahil habang pinagbubulay-bulayan ko ito,
Yung pagsunod sa Panginoon, maraming dahilan para hindi makasunod. At nangyari sa kanya yun. Pero dahil yung kagustuhan, nasa atin. Amen? Yung resulta, doon sa pinag-uutos ng Panginoon, kung magtatagumpay ka, dahil ikaw yun. Amen po ba? Sumunod ka sa Kanya. Pero kung magbibigo ka, na sila rin duman sa maraming kabiguan, kasi hindi sumusunod, aawayin pa ako, tapos isang araw magte-testimony, Pastor, yung ano po, ganito, ganun. Tama po pala, ganito, ganun, ganun, ganun. Sabi ko, Lord, salamat. Natuto na yung kindergarten kong estudyante. Ngayon, kolehiyo na. Magmamaster na nga eh. Di ba? Hindi po ako nagmamatas ng tao, Hindi po. Ang sinasabi ko po, kung kayang ginawa ng Panginoon sa Kanya yon, kayang-kaya rin sa iyo. Amen po ba? Ang sikreto, ano ba sikreto, Lalaine? Mang-away ka lang ng pastor, no? Ha? Ano raw, lakasan mo nga. Alam mo naman may tama tenga ko eh. Gusto nila marinig. Ano raw? Parang hindi kami nagpipray, Parang hindi ka namin pinagpipray, Pastor, naranasan mo pinagprayan, di ba? Di ba? Tapos nagsawa ka, di ba? Kala ko nagsawa ka eh. Patuloy pa rin, di ba, Pastor? Di ba? Kasi part ng leader eh. Tandaan niyo po, kapag ang Panginoon nilagay sa puso mo, ipag-pray mo to, pag-pray mo lagi yun. Amen? Hanggat wala ka nakikita resulta, tuloy mo prayer. Pag nakita mo yung resulta, Lord, praise God, tatapos ka na doon. Hindi. Purihin mo ang Panginoon dahil hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Hindi pa tapos ang Lord sa iyo, ha? So, amen. So, ayan po. I pray na... Okay. Pakiano nga, ilang minuto na lang. Pakisabi nga ako, ilang minuto na lang. Ay, wala na. Wala nang minuto. 5. Okay po. James chapter 4, verse 7. Ito sikreto po. Para masunod natin yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. In which, nangyari to kay Lalaine. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Pag hindi tayo magpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos, hindi natin magagawa yung pinapagawa ng Lord. Hindi natin ito labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo. Hindi nyo malalabanan ang kaaway pag hindi tayo nagpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Next. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos. May nagsabi sa akin, Pastor, naramdaman ko, umalis sa akin ng Panginoon, kaya nakagawa ako ng kasalanan. Hala? Di ba? Pag tayo lumapit sa Panginoon, lalapit siya sa atin. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Ito po yung palingon-lingon. Di ba? Ayaw maglagay ng rear view mirror para hindi na lang lumilingon. No? Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis, palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at kalungkutan ang inyong kagalakan. Next, magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at tataas kayo ng Lord. Amen po ba? Joshua chapter 1 verse 9. Okay, tatlo na lang po ito. Joshua chapter 1 verse 9. Tandaan mo ang bilin ko. Mga kapatid, tandaan niyo po to. Magpakatatag ka. Amen? Sabi mo sa kapatid mo. Sa katabi mo. Magpakatatag ka. Lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat si Yahweh, ang ating Panginoong Jesus, sige sabihin niyo po, ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen. Palakpakan natin na Lord. Naniniwala po kayo doon? Amen. Deuteronomy chapter 31 verse 8. Kapag kasama mo ang Lord, eto, sabi, Deuteronomy 31 verse 8. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Amen po ba?
Sasamahan ka niya. Hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. If magpapasakop ka sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Last verse, Hebrews 13 verse 5. Ito po yung mga yung mga nag-aalala lagi sa ganito. Sabi ganon, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Yung kanina, itakwil mo yung sarili. Yung mga gadgets natin, takwil natin. Ibig sabihin, huwag tayong mahumaling dyan. At masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Sabi mo, last na to, sabi mo sa katabi mo, hindi ka iiwan, ni pababayaan ng ating Panginoon. Ano pang inaantay mo? Tayo na po tayo, palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Praise God. Pastor Alalen, pagbaba ko, tawagan kita ha. Pastor Alalen, pagbaba ko po, pagkatapos ko, habang nag-ano ng communion doon sa inyo, tatawagan kita. So ready ka po, hawakan mo yung cellphone mo, Pastor Alalen. May sasabihin ako. Sige po, tayo po pumikit at manalangin. Amang Diyos, salamat po muli sa salita mo na aming narinig sa araw na ito. Salamat sa iyong paalaala sa amin, yung requirements o yung qualification o yung standard o yung pinapagawa mo sa amin na mga bagay tulad ng itakwil namin ng aming sarili, unahin ka namin. Lord, nabasa at napag-aralan namin kanina. Panginoon, bigyan mo po kami ng kalakasan at katalinuhan na ito'y magampanan at magawa namin sa pangalan ni Jesus. Lord, sa mga oras na to, hayaan mo po, Panginoon, ng lahat ng nakaririnig ng panalangin ito, Masbate, Calao, Pampanga, Taiwan, Jeddah, at sa iba pang lugar, at sa mga taong narito, Panginoon, mangusap ka sa amin, Panginoon. Sabi mo, Lord, itatanim mo ang iyong mga utos sa aming isipan at aming puso. Lord, sa mga oras na to, Panginoon, I declare, nakatanim na to, Panginoon. Nakaukit na to sa aming puso at isipan. Sa pangalan ni Jesus. And Lord, tunay nga, Panginoon, na ang lahat ng mga nagawa naming kamalian, nagawa naming mga bagay na nakasakit sa aming mga kapwa, nakasakit sa lahat ng mga tao na nasabihan namin na hindi maganda. Panginoon, patawarin mo po kami sa ginawa namin iyon. Sa aming pagsunod sa iyo, Lord God, nais namin na kami po ay laging malinis, kaaya-aya at katanggap-tanggap sa iyong harapan. Kaya Panginoon, hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo sa mga oras na to. Hayaan mo, Panginoon, na magkaroon ng bukas na langit, open heaven sa aming lahat, Panginoon. Matupok, mawala ang mga demonyo ng pride, demonyo ng pagkainggit, demonyo ng pagmamataas, pagmamalaki, at higit sa lahat, demonyo ng pagre-rebelde sa iyo. Demonyo ng katamaran sa pagbabasa ng salita mo. Lahat ng hindi galing sa iyo, Lord, matupok ito. Salamat po, Panginoon, sa pagselyo mo sa amin ng banal mong Espiritu, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Binabalik namin sa iyo lahat ng papurit, pasasalamat, tanging kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Po, tayo makakaupo na.